others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's God.
aaliwin tuwing umaga, pagkagising, may pagpapala at tanggapin. Tuwing umaga, pagkagising, aaliwin tuwing umaga, pagkagising, may pagpapala tatanggapin. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Ang buhay ko, Panginoon, laan sa'yo. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Ang buhay ko, Panginoon, laan sa'yo. Nakalaan sa'yo. Minamahal, sinisinta, sinasamba. 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 Ang buhay ko, Panginoon, laan sa'yo. Nakalaan sa'yo. Minamahal, sinisinta, ang sinasamba. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Good morning, Jesus! Magandang umaga sa ating lahat. Amen. Sa ating comfy family, North, East, West, and South, at lalong-lalo na doon sa mga kapatiran natin sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyo. Ano man ang oras na kayo ay makapakinig ng ating GMJ Thursday edition. Salamat at lalong-lalo na po sa aming mga mahal sa buhay na patuloy na sumusuporta sa ating GMJ. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Tawagin natin si Pastor Fred. Ipikit natin ang ating mga mata. Dakila naming Ama, the Creator of heaven and earth and everything that is in it. You have created us in your own image and likeness as an example for us to follow. Sa tulong po ng iyong banal na Espiritu, mangusap ka sa aming lahat. Kami po ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Purihin ng Diyos. Sige po, basahin po natin ang ating memory verse of the week. Ito po ay matatagpuan sa 1 Timothy 6 verse 6. Ang sabi po ay, Now, godliness with contentment is great gain, sa New King James Version. At sa Tagalog naman, Pastor? Subalit, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Napakaganda. Oo nga eh. Napakaganda ng ating memory verse. Alam nyo, talaga namang sabi nga na, live a holy life because without it, you cannot see the Lord. Talagang yung kabanalan ay inaasahan na sa bawat isa sa atin. Pero yan po ay, kaya nga itong mga pag-aaral nato, ang talagang end purpose nito ay maging banal ang bawat isa. Yan, sige po. Tayo po naman ay magkakaroon ng review. Dahil ito pong ating segment ngayong araw na ito, ay ito po ang pang-anim o pinakahuli sa part 3 ng ating pag-aaral na coming from the book of
Sons and Daughters by Rebel, which is entitled, I Am Transformed. Kaya palagay ko naman, after nung ating mga tatlong, yung first part, second part, ngayon ay nasa third part tayo, ay napakalaki na ng pagbabago kapag ka naririnig natin ang ating mga pag-aaral. Sa ating third part, ang topic nga po niyan I am called so I live each day with a purpose. Bawat araw ngayon ay makahulugan ang bawat araw na ating ipinamumuhay. At ang una nating naging subtopic is, God is missional, so I am ready. So itong 2026, nagsimula po ito, yung first Thursday ng 2026. Ito po ang naging topic natin. Yung puso natin palaging ang hangarin, ay ready ka para i-share mo si Lord, para makilala ng marami pang tao kung sino si Jesus. Yung pagbabagong nangyayari sa ating buhay, makikita nila yan Hindi po maitatago ang pagbabago kasi yan ay, sabi nga ganon, yung witnessing sa sarili mo can never be refuted by anyone. Kaya yun po ay ma-share natin at yun ang mission po, yung Great Commission, na i-share natin ang gospel to all parts of the hindi ka naman makalilibot ng buong mundo, hindi ba? Yun lang kaharap mo, maari mo nang sharean. Hindi ba, Pastor? Saka huwag ka nang mag-alaala. I am with you always Yes, to the yan. end of Hindi age. rin naman ikaw, Hindi ka na huwag fearful ngayon. Oo. Fearless ka na ngayon. Oo, ito yung topic natin ngayon. Kaya isa yun, konektado pa rin ito. Kaya kapag ka nag-share ka, ako minsan kasi marami na natatakot mag-share. Bakit ka matatakot? Talaga namang pagbabago. Isa yung po nawawala nga rin. Yung pagkatakot, yung boldness, nagkakaroon ka ng boldness para hindi ma-contain. Yung sobrang saya mo, dahil binago ka ng Panginoon, yung napakaraming pagpapala, hindi mo makontain yan. Pilit at pilit na i-share mo yan. At ang ikalawa po is, God is sovereign, so I am surrendered. Pagkakilala mo ang Diyos na siya ang pinaka makapangyarihan, yung buong buhay mo, siyang nagpapatakbo, hindi uubrang hindi ka mag-surrender. Sasabihin mo, Lord, talagang ang buhay ko ay sa'yo lang. Ang ikatlo, God is visionary, so I am involved. Itong visionary, nakakatuwa ito, yung mga, nung itapik natin to Pastor Ano yung nakakuha mo doon? Parang hindi ko na matanda. May edad ka talaga. Yung visionary, hindi lang yung nakikita mo, hindi ba? May pangitain siya. May pangitain. Ang isang Kristiyano, katulad ng ibinigay nating mga example no, si Jeremiah at si Ezekiel, hindi lang yung nakikita mo sa kwan, meron pong kahulugan o may hidden meaning yun. You see beyond what is yung physical lang. Kaya yun sa isang Kristiyano, hindi mo, kapag kami nangyayari na sa buhay mo, may purpose si Lord, hindi ba? May purpose. You live each day with a purpose. Kasi visionary ka na, hindi ka nakakuan lang na, ay, bakit ako nakakaranas ng ganitong pangyayari? Hindi mo nakikita na may magandang gagawin sa'yo si Lord, hindi ba? Meron Romans 8:28 Oo, talaga Romans roon. 8:28. Ang pinakamaganda talaga roon, yung pangitain na binibigay sa iyo ng Panginoon. Aware ka, pinakikita na sa iyo kung ano ang mangyayari. Doon nga sa Jeremiah, Oho. 4 na taon na, Oh. nasilat pa. Ang sabi sa kanya, 70 years. Oo. Ito. Pero pagdating noong 67, yung timeline niya, 67 years. Bago dumating sa Jeremiah, Oo, kasi Nako, si nasilat Jeremiah kasi ang propeta na nagsabi nung sa Babylonia ay makakaptive 70 years. hindi ba? 70 years ang Babylon. Ang mga Hudyo ay kakaptive ng mga Babylonians. So, napakabigat talaga kung ikaw ang magiging propeta para magsabi ng calamity na mangyayari sa mga tao, hindi ba? Totoo naman yan. Kaya napakaraming complaint ni Jeremiah. Pero ang maganda doon, pag binabasa mo yun, yun po ay, sabi nga ganun dito sa ating mga, mamaya itatapik natin, nasa kapanahunan yan, nagiging nangyayari pa rin ngayon. At ang ikaapat nating naging topic is, God is faithful, so I am strong. Alam niyo kung bakit ka malakas? Kasi kilala mo ang Diyos
Hindi siya nagbabago. Kaya yung faith mo malakas, yung madalas sinasabi ni Pastor, malupit ang iyong faith. Ganun. Malupit. Malupit. Grabe. Hindi You ba are matindi? totally convinced. Oo, you are totally convinced na Nandoon sa Mark 11. 11:24. When you pray and ask for something, believe, totally convinced na ang lahat ng ipinag-pray mo ay mangyayari. Matutupad. Kaya ikaw ay magiging malakas. Di ba? Hindi kayo lulugo-lugo. Merong trial na nga. Trial ka na nga eh. Pagkatapos, babagsak ka pa. Hindi. Ang isang Kristiyano kinakailangan maging exceptional ang attitude mo. Before any trial, ikaw ang strong. Ikaw ang paghuhugutan ng kalakasan ng pamilya. Kaya napakaganda na nakikilala talaga si Lord. At yung last week po, ang naging topic natin ng panglima is God is good and I am generous. Yan. Natikman mo ang kabutihan ng Panginoon, kaya naman napakaluwag mong magbigay rin. Kasi you cannot share what you do not have. Di ba? You cannot tell people that to be good if you yourself was not able to experience the goodness of God. Kaya ngayon naman po, napakaganda ng ating topic. Ito po ang huling topic para sa ating pangatlong part, which is I am called so I live each day with a purpose. Lahat po yung nabanggit ko kaninang 5. Ito po ang pinaka-pinal. Sabi nga, God is first. Una siya sa lahat and I am fearless. Babasahin po muna ni Pastor ang ating word. O, sige. Asan ba? John, 1 John 1 John 4, verse 18. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. This is the message of the Lord. Let us pray. Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, ng tapang, na harapin ang lahat ng katotohanan na ibinibigay mo sa amin at pinagkatiwala mo sa amin at discuss sa amin, Panginoon. Mangusap ka sa amin. Kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. At Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Dahil ngayon ay Love Month, itong ibinigay sa atin ng Panginoon. There is no fear in love. Kaya sasabihin mong ganon, hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kaagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan, pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa iyo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Kung mapapansin po natin dito, kaya ka hindi nangangamba? Kasi natamo mo ang pag-ibig ng Diyos na siyang una at huli sa buhay natin. He is first. God is first and I am fearless. Kaya sabi nga nun, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end.
He is the first, the last, the future, and the past, yesterday and years to come. He is the King of kings, the Lord of lords, the mighty coming one. He is the Alpha and the Omega. He is the one I'm waiting for. Kaya kapag kakilala mo si Lord, siya ang una at huli sa buhay mo. Hindi uubrang hindi ka maging matapang, hindi uubrang hindi ka maging handa sa lahat ng panahon na ikaw ay tawagin ng Panginoon. Hindi uubrang hindi ka sumuko sa Kanya. Hindi ka uubrang hindi ka maging generous sa lahat ng iyong mga pagpapala. Kasi talaga namang si Lord, ikaw ang una Ikaw ang huli sa buhay ko, Jesus. Ikaw ang una, ikaw ang huli sa buhay ko, Panginoon. Tunay na walang ibang mamahalin kundi ikaw. Ikaw ang una at huli sa buhay ko. Tunay na walang ibang mamahalin kundi ikaw. Ikaw ang una at huli sa buhay ko. Talagang si Lord ang una. He is the first. Yung reference book natin, ang sabi po sa introduction, ito po yung sinasabi, let God be God so you can be you. Bayaan mo ang Diyos ay makitang ang pagka-Diyos niya sa'yo. Makitang siya ang una. Kasi hindi ikaw ang magiging tunay eh. You cannot see your own error. Sabi nga sa Psalm 19, verse 12. Kasi kapag ka ikaw ay ikaw pa rin, di ba nakikita natin pag nag-LSS tayo, nakita natin yun sa bilog, ikaw ang nakaupo, hindi si Lord, hindi yung cross. Kasi kapag kaganyan, hindi mo makikita, hindi mo malalaman na una ang Panginoon. Yun yung madalas ni Pastor Alex. Aha. Kasi you cannot see your own error. Oo. Kaya ang sabi niya, let the words of my mouth be and the meditation Of of my your heart be acceptable to you, God, my Lord and my my Redeemer. Siya yung magliligtas sa iyo dahil Oo. hindi mo makikita yung iyong error. Oh, hindi makita yung kapintasan mo. Oo. Hindi makikita doon siya, di ba? Oo. Alam mo, para makita mo kung sino ka, So kaya, let God be God so you can be you. Kaya, yun ang maganda. Makita mo na kung sino ka, ikaw ay nilalang lang ng Diyos. Hindi ikaw ang Diyos. Burihin ng Panginoon. At hindi rin at yun sa Good Shepherd, hindi mo flak yan. Flak ni Lord yan. Yun ang maganda. Alam niyo, tuwan-tuwa ako ng pagkakon. Para may sinabing, nung pagkapasko, hindi mo birthday to, birthday ni Lord to. Let Jesus be. If until now we have not accepted the truth that God is the Alpha and the Omega, He is the first and the last, then we can never accept who we are. That we are the precious creation of God and that He loves us so much and He does not want us to fear anything. Ayaw niya. Sa lahat ng ayaw ng Panginoon, nakikita tayong naghihirap. Kasi kapag ka natatakot ka, yun nga sabi doon sa word na binasa natin, because the one who fears is not made perfect in love. Wala pa sa iyo ang tunay na pag-ibig ng Panginoon. Natatakot ka pa kasi puro makaparusahan ako ni Lord, parang hindi ko, yung bang under the law ka, na pagka nakakumit ka ng isang pagkakamali, condemn na yung sarili mo, hindi ba, Pastor? Oo, kaya paano nga yung sinasabi doon sa kahapon, nung linggo nga pala, tayo ay nag-dedication na Sabado tayo. Nag-ESM na ako. Sabado, nag-child dedication tayo sa Nasugbo. Ang kinanta, Psalm 139? No? You created every part of me. You put me together in my mother's womb. When I was going there in secret, you knew that I was there. You saw me before I was born. Yan. Kasi nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina, si Lord na eh. Siya ang una eh.
Siyang unang nakakita dahil siyang may likha eh, hindi ba? Hindi yung mga spectators na ganyan. Siya, si Lord mismo. Sabi niya sa Psalm 139, sa verse 13, "You made all the delicate inner parts of my body and knit me together in my mother's womb." Si Lord. Hindi nga lang tayo katulad ni Lord talaga na banal na spirito nalagay sa womb ni Mary. Pero tayo ay bunga ng pag-iibig ng ating mga magulang, hindi ba? Pagtatalik nila, napakaganda. Kaya sa simula pa lang, andun ang pag-ibig. Kaya ikaw na ibinunga, ikaw ay nasa tiyan ng nanay mo, nandiyan na ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabing gano'n niya, "You are wonderfully and fearfully made by the Lord," sa verse 14. Imagine mo, kaya walang batang pangit. Sa mata ng ina, ang ganda. Kaya nga sabi niya, "Mami, sabi nila pangit ako." Ano? Sino may sabi? Sino? Haharapin ko yan. Kasi talaga naman sa mata ng ina, napakagaganda ng mga anak niya. Ganon din tayo kay Lord. Imagine mo, kaya walang maaring magsabi na kahit anong pinta sa atin. Tandaan natin, si Lord ang may create eh. Ginawa tayo ng Panginoon. Kaya kapag pinintasan mo ang kapwa mo, sinong pinipintasan? Si Lord. Siyang una eh. Ang Di ba? pinakamaganda rin, yung Oo. ating mission saka vision, Oo. understand them, Oo. but do not Judge. judge them. Yes. Yan. Kaya doon Pinakamaganda. pa lang kita na eh. Kaya walang kwan, Meron nga walang ako- sabihan na meron wala nga- nang pag-asa yan. Merong pag-asa. Meron nga ako isang libro eh. Alam mo kung ano? Alam mo kung ano yung librong iyon? Oh. Ano libro? Ay, oo, yung Ito yung tao na hindi ka iyak. Yung sa physical. pinakapangit sa buong nang likhain ni Lord yung nasabing pangit. Pinakapangit na ito talaga. Sa mata ng tao. Tao. So, totoo lang na, kasi marami siyang imperfection. Pero sa mata ng Diyos, napakaganda niyan. Alam nyo, yun yung paths. Kung bakit sa mata ng mga artist, bakit ba yung mga paths o yung creation, kung alin yung mga booking book, may diferensya, parang yun ang parang na-exalt. Hindi ba? Ganon din yun si Lord. Hindi ba? Kung sino yung mga may diferensya, mas mahal. Yun nga yung sinasabi. Yun lang Bakit pera eh. Hindi ba? Oo. Sister? Yung pera na misprinted. Oo. Di Mas ba? mahalaga, hindi ba? Oo. Napakamahal nun. Mas mahal. Oo. Binigyan kami ng souvenir na ganun eh. Lahat ng makakita eh. Wala kayo noon. Oo, hindi yan ibinibigay lang sa sa mga favor ni Lord. Kasi mga misprint eh, hindi yung tinatapon kasi yun. One of a kind yun. Hindi yan basta, hindi yun ang intention kasi. Yung parang bigla na lang na, hindi ba, yung sa artist na lang, sa mga painting, I hope we can reach out. Naiintindihan nyo kami, mga kapatid. Hindi ba kung minsan yung, doon na lang sa mga scrap, bakit nakaka-create yung mga creative, hindi ba? So I am creative. Hindi naging topic natin yun eh. Ang isang Kristiyano, isang anak ng Diyos, creative yan. Walang pangit sa paningin niya. Lahat merong pagkakagamitan. Kaya yun po. Kaya sabi gano'n niya, "Anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumika sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata." So, si Lord mismo ang gumalaw sa ating, sa sinapupunan ng ating magulang, kaya walang maaring magsabi na mali. Mali. Kahit na yung mga pinanganak ng yung parang hindi maganda ang simula. Meron nga Oo, kaya nga sabi nga, wag na kayong magtangka na tanggalin. Malay nyo, baka yung bata na yan maging presidente o anuman, kung baka yan ang maghango sa inyo sa kahirapan. Kaya kapag ka nauunawaan mo ang mystery ng pagbubuntis ng isang ina, ay nako, mamahalin niyo po kung ano man ang nangyari sa iyo. Matutuwa ka pa, maaring nagsimula ka, lalo na yung mga rape victim. Naku, alam niyo, masakit talaga yun, masakit. Pagkatapos nagbunga, naku, yung bata na yun, mahalin niyo. Kasi kapag ka yung bata na yun, hatred ang ipinunla mo, hindi maganda, mga kapatid. Because God... Meron ako isang kakilala.
Pero hindi ka pa nami-meet ng personal. Binigay namin yung John 9. May problema talaga siya. Sinong may kasalanan? Bakit ako nagkaganito? Bakit ako pilay? Bakit ganito? Nakikinig sa Bakit ating ganito? live streaming kasi Oo, doon at saka yung sa intercessory. Ano Oo. sabi nyo? Kwan siya, pinanganak siya na may deformities, sabi gano'n niya. May itinuro kami sa John 9, di ba? Yung ipinanganak ng bulag. Oo. Oh. Ang nangyari. Ang tanong doon, di ba? Bakit pinanganak yan na bulag? Sinong may kasalanan? Sinong may kasalanan? Oo. God created you for a purpose. Wala kang kasalanan. Merong magandang gagawin ang Diyos sa iyo. Buhat noong araw na yon, nawala yung guilt feeling na, bakit Lord? Bakit ganun? Oo. Parang yung Nakilala mga niya ang questions Diyos niya. hanggang ngayon. Oo. Wala siyang Wala siyang masamang resentment na Wala- dahil siya ganun wala. ang itsura. Tinanggap niya ng maganda. Kasi work of art ka ni Lord eh, hindi ba? Maring ganun ang forma mo, pero work of art ka, naiiba ka eh. Ikaw lang yun, hindi ba? O ikaw nga yan. Ang maganda doon, kapag ka natanggap mo, hindi ba meron ng isang naging preacher na ang kamay niya at saka paa wala, ang gaganyan na, oo, oo, yon si Alex ba yun, ganon. Basta, kwan siya, kapag ka natanggap mo kung sino ka, sabi nga na, you can never, hindi mo matatanggap na hanggat hindi mo nakikilala ang Panginoon na He is the Alpha and the Omega, hindi mo matatanggap kung sino ka. maraming Oo. sample niyan. Maraming Maniwala ka sa example. Pero alam akin. ko, Meron silang katangian ang mga taong karaniwan na sabi, okay ako. oo, Wala, sila yung katangian nila. Wala ka kahit sino ka. oo. Kasi nasa sinapupunan pa lang tayo ng nanay natin, alam na ni Lord yung formang lalabas ka eh. Di ba? Alam niya na. Alam niya na. Maaring naging dahilan rin doon sa, alam nyo kasi, merong mga tao kasi na ayaw nila yung bata, may mga tinitake sila. Pagkatapos pag lumabas ng bata, may deformity, di ba? Kahit na ganun ang nangyari, meron pa rin pag-asa yun. Malaki pa rin. Kaya si Jabez na lang eh. Yun ang maganda. Alam nyo, sabi ko nga, paborito ko kasi mga kapatid yung Ecclesiastes 1:9. Sabi gano'n niya, nothing is new under the sun. Kasi what has happened before is happening again. And sabi gano'n niya, so there's nothing new under the sun. Si Jabez, sabi niya, siya ay, ang pangalan niya ay pinanganak sa sama ng loob. Kung tutuusin, di ba? Pero pinagpala yun. Siya pa ang pinagpala sa lahat. Kaya napakaganda. At nasa Bible, imagine mo, napakaliit nun. One-liner prayer lang siya. And yet, very effective. Ang daming librong na isulat tungkol sa kay Jabez. Bless me indeed. Yan. Kaya yung... Increase my territory. Kasi sabi nga ganun doon sa kwan, because God is our creator, the first to see us in the womb of our mothers, we have His Spirit that longs to worship Him always. So nasa tiyan pa lang tayo ng ating magulang, we are already, sabi nga, kung yung pusod ba natin ay kaduktong ng ina, yung spirit natin kaduktong ni Lord. Kita nyo yon? So yung pusod sa pusod, ang ating connection kay Lord ay yung spirit natin. So, there's always that longing in our heart to worship. Kaya nga nangyayari, kung hindi mo kilala ang tunay na Diyos, nag-worship ka ng kung ano-ano eh. Kung minsan, lalo na pagka nasamahan ka ng false teacher, false God ang i-worship mo. Kaya doon sa Psalm 103, sabi nga niya, praise the Lord my soul, all my being, praise His holy name. Do not forget, sabi nga, praise the Lord my soul and forget not all His benefits. Huwag nating kalilimutan na sa Panginoon, napakaraming mangyayari. He heals all my diseases. He forgives all my sins. At yung awitin natin yon, Sister Sally, ano nga yan? Praise the Lord my soul. Oh, Lord my soul, all my being, praise His Lord my soul.
Not forget how kind He is. Ayan. Meron tayong isang awitin din yan. At alam ko na bawat awitin na ibinibigay sa atin ng Panginoon, napakaganda ng kahulugan. Kasi iyon lang ang, sabi ko nga, pagka ikaw ay may sakit, nanlulumo ka, mahina ka, umawit ka lang kasi yung spirit mo na nakakonekta kay Lord, ay yan ang magpapalakas sa atin. Kaya hindi umawit at sumamba ang isang taong nakakakilala ang Diyos ay una sa lahat. Karapat dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan sa iyo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na, O Jesus, dapat kang parangalan. Sa iyong aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa iyo. Amen. Napakarami nating karanasan tungkol dyan. Ano? Amen. Kahapon nga, last example, kahapon nga. Pastor, pag-pray mo nga ako, bakit ang hinang na ako talaga itong... Sabi ko, ano bang nangyayari sa iyo? Ilang taong ka na? 70. 70 ka eh. Ba't kanya yung tsura mo? Nawawan tiwala ka ba sa Panginoon? Hindi. Basta pag-pray mo lang ako. In whatever you do and say, do it all in the name of the Lord Jesus, who will strengthen you. Kaya, umalis, biro mo ang pray sa kanya eh, ano eh, the wounded doctor. Praise God. Pero nakaalis siya at ang binaon niya, salita ng Diyos. Amen. Okay. Yun po ang napakaganda. Kaya kapag ka na-experience mo yung klase ng pag-ibig na only Jesus can give, yung agape love, naalala ko yung sinasabi mo sa John 21, di ba? Si Peter, nung i-restore, kasi yung restoration ang napakaganda dito. Yung kapag ka ikaw ay nalayo, katulad ng tupa, na naligaw, yung restoration ng Panginoon ang napakahalaga. 3 beses nag-deny si Peter, 3 beses rin siyang tinanong ni Lord. Ang sabing gano'n niya sa John 21, sabing gano'n niya. Peter, Oo. do you love me? Mm-mm. Anong love ang hinihingi ni Lord kay Peter no? Agape love. Yun yung pag-ibig na Maaring walang ialay ang pinipili, buhay. walang Oo. pinipili talaga yun. Mm-mm. Ngayon, sabi, yes, Lord, I love you. Feed My my love. lamb. Ano yung sinagot niya? Yung love na Ang isinagot love niya, niya, filial love. filial love. Kapatid. Yan. Pero ang hinihingin sagot sa kanya ng Panginoon, Unconditional unconditional love. love ang hinihingi niya. Oo, yun yung reflection ng mga scholars na yung love na tinatanong ni Lord is agape love. Ang sinasagot palagi ni Peter, kilala niya kasi yung sarili niya, mahina siya. Kaya ang sinasagot niya, yung filial love lang. Hindi po pwede yung agape, hindi pa kaya. Pero pag tinignan natin ang history ni Peter, on the long run, na-achieve niya yung agape love. Inialay niya ang buhay niya sa Panginoon at unconditional love na ipinakita niya, ginawa niya ang lahat para maihayag ang magandang balita tungkol sa kaligtasan na dulot ng Panginoon. Kaya sabi nga niya, kaya kapag na-experience mo, meron kang i-declare doon sa libro na reference namin, ang sabing ganon, if you have experienced the love that only Jesus can give, you can proclaim or you can declare that sabing ganon niya, I am accepted, I am approved by God, I am called by love with love to love. I am called by love
with love to love. I am called by love with love. Natawag ka ng pag-ibig, nakasama ng pag-ibig para ikaw ay umibig, di ba? Pagka tinawag ka ng pag-ibig, dala-dala mo na yung pag-ibig na yon. Dala-dala mo siya with love na. Carry mo na yung love na yon para ka makaibig ng kwan. Kasi sabi ko nga kanina, you cannot give what you do not have. Pag nasa iyo na ang pag-ibig ng Diyos, bakit nga ba yung hindi ka ibig-ibig na iibig mo na rin? Di ba? Kahit na ang sama-sama na ng ginawa sa'yo, napapatawad mo rin. Yun nga, sabi ko nga ganun, wala, ang imposible lang na maaring mangyari pag tunay na natanggap mo talaga si Lord. Totoo. Pag naunawaan mo, ano ba itong tinanggap mo sa Panginoon, pwede ka magpatawad eh. Kahit hindi ba ang dami na natin yung naririnig na mga patutuon yan? Pinatay yung anak, and yet, ni-rape yung anak, pero napatawad yung mga offender na yon. Nasa kulungan, pero dinalaw pa para ibisto yung forgiveness. Malaya ka. Kasi ang taong nagpapatawad, siyang lumalaya. Meron kaming Mm-mm. kaklase ni Pastor Alex niyan. Babae. Alam mo kung sino rumape? Tatay niya. Mm-mm. Tatay. Na-rape ng tatay. Meron tinatawag na travail. Walang nakararamdam niyan, lalo yun sa mga anak. Pag mong pipintasan yung anak ng may anak, hindi ikaw ang umiri dyan. Ha? Sanay siya eh. Tinuturo sa amin kung papaano yung travail na makatulong sa ibang tao. Pero kailangan makarelease ka rin. Mhm. Hindi siya makagraduate. Hindi Kasi yung kanyang puso, puno ng hinanakit at puno ng galit. hatred. Oo. God. Tinrabail. Nawala yung galit. Amen. Pumalit ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Amen. Love your enemies. Amen. Gusto makita yung kabuuan yan? Kabuuan? Pero nangyari sa iyo yun, Pastor eh. Yung sa LSS, natatandaan mo, nung ilay hands ka, actually, ang hindi naman niya mapatawad, yung mga tiyahin niya na sinasabi niyang nangamkam dun sa lupa nila. Pag nakikita niya yung hapay na mangga, kanila po yun eh. Yung maraming lupa doon, yung mga tatan niya. Pero, kumbaga, ang nangyari po doon, dahil ang inang ay no read, no write, pinapirma ng kwan. Yun, yung papel. At nakuha nila yung lupa. Hindi niya mapatawad yun. Pero nung dala-dala niya yun, palagi niyang kwan yun, nasa dibdib niya yun. Pero nung malayhan siya, nagdaan sa Life in the Spirit seminar, na intindihan niya ang pag-ibig ng Diyos, na hindi ka pa naman ipinako sa krus, hindi ka naman dinuran, hindi ba? Kung ang Panginoon, nagdana siya, is the wounded Savior, hindi mo naman dinanas yun, naranasan niya yung pag-ibig ng Panginoon. Ay, ang iyak. Ganon din po yung sinasabi niya sa kanila sa Indiana, yung nakasama nila ni Pastor Alex sa seminar, sa pag-aaral nila, yung travail. At nakaka-release talaga kapag ang pag-ibig. Kaya nga yung fear na ito, nagiging fearless ka pag nakilala mo una ang Panginoon. Amen. Yun ang talagang kwan. Kaya sabi nga nun, Before we continue, yung sinasabi ko sa atin, yung Kingdom Life, buksan nyo sa Luke 6. Makikita nyo roon. Kung buo, buo. Buong-buo. Kayo na mag-research, ha? alam ko, kung tama yung aking naalala, yung Luke 6:12, yan yung golden rule, hindi ba, Pastor? Kung tama, hindi ko lang masigura masyado. Pero ang natatandaan ko, yung Luke 6:12, unto others what you want others do unto you. Yan po ang golden rule. Nandyan po ang kingdom living. Kaya Jesus does not ask us to do anything which He has not already done. Pag pinagagawa sa atin ni Lord, dinaanan niyo yun. Ginawa niya muna kasi He is the best teacher and the best example. He is not just our Lord and Savior, He is also our best example. Di ba? Doon sa John 13 na lang sa washing of the feet, yan, magmamahal na araw. Yung washing of the feet, pag tinignan natin yon, doon sa 15, sabi niya ganon,
Yeah, ito, basahin ko na para hindi kwan. John 13, verse 15. Ang sabi niya ganon, "For I gave you an example that you should also do as I did to you." Sabi, I have given you an example para muhugasan ang paa ng mga disipulo mo. Ikaw ang master, ikaw ang teacher. Pagkatapos bumaba ka sa level ng mga bata, mga estudyante mo. Kaya glory to God. Alam niyo meron ng glory to God talaga. Ayan, Luke 6:31 pala, verse 31, yan po ang tama. Do to others as you would have them do to you. Yun po. Thank you, Sister Jam. Ayun po ang tunay, ang tamang scripture para dun sa golden rule. Luke 6:31, purihin ng Diyos. Kaya yung si Lord, pag nagbigay siya ng anything, pag nagsabi siya ng isang command, nagawa muna niya yan. Kaya pag sinabi niyang mahalin mo ang kapwa mo, nauna na siyang nagmahal, hindi ba? Kaya he live out in real time the qualities and actions that God asked of us. Sa Tagalog, sabi nga, ipinamuhay. Tagalog, Pastor. Ipinamuhay ni Jesus sa ating kapanahunan ang lahat ng katangian at gawa na hiningin ng Ama sa ating lahat. Yan, Napakaganda. ipinamuhay niya muna. Kapag kami pinagagawa si Lord, pinamumuhay niya muna yon. Hindi sasabihin, no, sabi ka na, Hindi mo naman ginagawa. on time kami, ikaw nga ang late. Di ba? Yung ganon, kapag kami sinabi ka, kinakailangan, nauuna ka. Kaya nga yung instruction ni Lord, because God is first, ikaw rin, maging una ka rin na magpakita ng magandang example dun sa sinasabi mo para yung mga tao sumunod sa iyo. That is the best leader. Kasi a leader can never be good unless he is a good student. Umuna ka muna, maging estudyante ka muna, sumusunod ka muna bago ka mahusay kang magpatupad ng kahit na ano, mga kapatid. Yun ang punat. Kaya ano ba yung mga ginawa ni Lord na ipinagagawa sa atin? Meron. Sige, ano? Meron mo nang ano sabi. Jesus himself encouraged his followers to imitate and follow him many times. Yung example nga. Pinapupunta tayo sa kanya. Hindi naman tayo, pumunta kay Pastor, pumunta kay, hindi. Ito, Matthew 11:28-30. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Learn from me. Sa kanya tayo For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Yan. Ang sabi ni Tayo. Pastor, kay Lord tayo lumapit, wag tayong lumapit sa tao. Wag mo i-draw ang tao sa tao. Kasi ang tao, kapag kaya ng ginawa mong basihan ng pamantayan, mabibigo ka eh. Isa lang pagkakamali ng tao, bagsak na yung idol mo eh. Di ba? Pagka ang tao ang in-idol mo, wala eh. Kaya sabi nga, come to me. Sa akin ka. Sabi nga, learn from me. Sabi ni Lord, sa akin ka mag-aral. Praise God. Kaya yung example ni Mary at saka ni Martha. Huwag doon sa tao. Oo, wag sa. Kasi yung tao, Gagamitin ni Lord. gagamitin Lord na binasa yung word of God. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, and I will give you rest. Kasi sa kapanahon na noon, yung yoke na to, dalawa. Oo. Yung pamatok. Noon kasi ang pagkaka-picture nito, hindi isa lang yung humahatak dun sa pamatok, kundi na dalawa yung baka, kumbaga. Kung ano man yung ginagamit during the time. Sa atin, kalabaw eh. So, dalawa yun. Kaya kapag hindi sila sabay, hindi Hindi, madidisgrasya.
Sabay yun eh, yung yoke na yon. Eh si Lord, ang yoke niya, walang imposible sa Panginoon, di ba? Kaya kayang-kaya yon. Kaya sabing ganun doon sa sabi ni Paul, hindi, kasi yun na nga, ito pong mga pagtuturo na to, ang unang tinuturuan talaga kaming mga nagtuturo, yung mga leader po. Kasi ipinakikita sa amin na we should be good example. We should be good example as Jesus did. Kasi kaya si Paul napaka-bold niyang magsabi. Sabi ni Paul, doon sa Ephesians 5:1 and 2, anong sabi? Follow God's example. Therefore, as dearly beloved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Kaya, Sabi, thank you, Lord. inialay niya ang kanyang buhay bilang mabagong alay at handog sa Diyos. Amen. Kaya yung kapag naririnig natin, dedicate yourself to God. Ialay mo yung buhay mo. Kaya nga sabi ko na, ikaw ang una, ikaw ang huli sa buhay ko, Jesus. Ialay natin ang buhay natin sa Panginoon. Kasi talaga namang hindi mo makukuha na yung example ng Panginoon ang ating sundin. Yamang tayo, kayo'y mga anak na minahal ng Diyos, tularan nyo siya. Tularan natin ang mga example ng Panginoon. At ano-ano itong mga example nato na dapat nating tularan? Marami po ito. Kaya ito mo ay some of the many na maari nating tularan na ginawa ni Jesus na sabi nga, ipinabuhay niya muna. Jesus was generous with his time and resources. Nakakatuwa nga ito. Alam niyo po ba na Jesus is the richest man on earth. And yet, sabi nga doon si Paul, sabi gano'n niya, ano yung give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, And let the now, weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kaya makakapagpasalamat ka because He became poor for our sake. He became weak for our sake. Imagine mo, yun ang ginawa ni Lord. Nauna muna yun. Nauna muna yon. He is generous with His time and His resources. Tandaan natin, everything, Psalm 24, heaven and earth is His. Wala tayong pag-aari. Sa Kanya yan. Sa Kanya. And yet, ibinigay sa atin ang pamamahala. Ibinibigay niya lahat. He welcomed people who were different from Him. Open po yan. Kaya nga doon sa binasa ni Pastor Fred, come to me, all of you. Wala po siyang sinisino. Kahit na sino ka, kahit na yung pangit ka, yung sinasabi, sa tingin lang ng tao yun. Pero kay Lord, lahat po tayo'y maganda. Lahat po tayo'y mahal niya. Kaya He welcomed all people. He was patient and gentle. Kung hindi ito, palagay ko, kung si Lord ay mababagsik na Diyos, hindi ka lalapit eh. Pero ang maganda doon sa kanta natin, sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng totoo, kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila ka. Pagdating, yun doon sa kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. Ganyan si Lord. Kaya ang sarap-sarap lumapit sa Kanya kasi alam mo, hindi ka susumbatan. Kaya sabing gano'n niya, He is so patient, He is so gentle, naghihintay siya like the loving Father.
'Di ba? Doon sa prodigal son, ipinakita niya yung example kung paano siya, kung sino ang Diyos na anak, alika dito. Kaya palaging may invitation for us to come to Him. And He walk in the power of God. Si Lord makapangyarihan, ang pagiging Diyos niya, hindi nawala nung siya'y nagkatawang tao. Nagkatawang tao siya para lang maramdaman niya kung ano rin ang paghihirap natin. Nasaktan siya, binugbog siya, dinuran siya, nilagyan siya ng korona ng tinik. He walked, pero yung power ng Panginoon nasa kanya, hindi po nawala. He lived in holiness and purity. Kahit na anong yung ginawa ni Satan na pang lahat na lang ng temptation binigay sa kanya, hindi nawala ang kanyang holiness, hindi nawala ang purity ng Panginoon. And He empowered those around Him. Di ba? Kaya yung banal na spirito na ipadala niya, sabi niya, I will not leave you orphan. Ang galing-galing talaga ni Lord. Imagine mo, sabihin na naman ni Mother, ngayon mo lang nalaman. Ang galing po talaga. Imagine mo, kahit na siya, wala na dito in flesh. Pero yung kanyang Holy Spirit na iniwan sa atin, yun po ang nagbibigay sa atin ng lakas upang sumunod sa Kanya. Kaya masasabi mo, empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Bring out the best in me, O Lord, that I may serve you faithfully. O Lord, empower me, O Lord, empower me with your Holy Spirit. Ganyan po kagaling ang ating Diyos na siyang nanguna sa lahat. Alam niya ang pangangailangan natin na mahihirapan tayo if it is only on our own. Paano mo nga ma-share si Lord? Nakakahiya. Masabihan, lalo na kung masama yung nakaraan mo. Pagkatapos comes, mapapahiya ka, sasabihin ng tao nung nakakakilala sa'yo, ako pa, ikaw pa. Sino ka magsasalita sa akin? Ikaw yung ugali mo, no? Ang lasenggo mo nga nun, eh. Ikaw nga yung ganito, ganyan, ganyan. Lahat na ng paninira sasabihin sa'yo. Pero kapag ka nasa iyo ang banal na spirito, mahaharap mo yan. Nang may pagkukumbaba na with humility, masasabi mo na, Lord, I deserve it. Kasi dati naman talagang ganun ang ugali ko. Dati naman ganun ang buhay natin. Pero ang maganda ngayon, na kay Lord ka na. Siya ngayon ang judge mo, yung nagsasabing, you are not guilty. Justified ka before the Lord. And Jesus loved God with all His heart, with all His soul, pinakita ni Lord kung paanong mahalin ang Ama, kaya ganun din kaya rin nating mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, at lahat ng ating kalakasan. Kaya lahat ng ito, pinakita muna ni Lord, ginawa muna niya bago natin magawa. Pastor. Ito. Yun sinasabi niyang pag-ibig. Ha? Ibigin ng hindi ka ibig-ibig or enemies. Kasi ang sabi niya, my love that I am teaching you today is all-inclusive. Hindi lang yung mababait sa iyo, kaya mo mahal, ganito, ganito. Hindi. Lahat ng tao may kaibig-ibig, may hindi kaibig-ibig. Ang itinuturo sa atin ngayon, love them. All-inclusive. Amen. Thank you, Lord. Hindi lamang, God doesn't ask us to do anything He couldn't do. He is always first. He doesn't send us anywhere He wouldn't go. And again, He doesn't ask us to do that He wouldn't do. Lahat ng ipinagagawa sa atin ng Panginoon, nagawa na niya. So, you can do it. Yan, hindi ka pa pupuntahin sa isang lugar nang hindi ka, sabi niya, di ba, I will be with you wherever you go. Kaya yung wag kang matakot, ngayon yung fearless. Mawawala yung takot mo, naku, di ba? Sa Lord, di ko Bicol, kaya. pumuputok ang mayon.
papupuntahin mo ako doon. Hindi ba? Alam niyo, tuwan-tuwa ako doon sa binabasa kasi every morning nagbabasa ulit ako. Inuulit ko ulit yung from Genesis, nagsisimula ako. Nung mapunta po ako doon sa part ng kilot, di ba? Pinaalis sila. Masyado nang matanda si Lot during that time at pagod na siya. Sabi niya, wag mo nang kaming, kasi sa hillside sila dahil gugunawin nga yung Sodom and Gomorrah. Tapos, pinapunta sila sa isang lugar, I think it's Sowar ba? Sa isang lugar na inikutan ng laba ng yung lugar na yon na hindi na-destroy. Na sa gitna siya. Naalala ko ngayon yung sharing ni Brother Larry. Sa Bicol po, yung kanilang bahay. Makita mo yung flow ng lahar sa may gilid, sa kaliwa, sa kanan. Na-spare yung bahay nila. Dinaanan lang. Kaya sabing gano'n niya, ang bait-bait ng Panginoon. Tingnan mo, during that time, dapat wala na itong lugar namin, yung kanila. At saka, bagay, nilikas naman sila na noon. Pero, nung balikan nila yung lugar, inikutan lang nung lahar, yung gilid, yung mga gilid, at yung kanilang bahay lang ang naka-stand na natira doon. Kaya sabi ko, parang ito rin yung nangyari kila Lot. Kasi meron yung pinagdalan sa kanila doon na yun ang puntahan mo at hindi talagang in-spare yung lugar na yon. Kaya sabi nga noon, huwag kang matakot na papupuntahin ka sa isang lugar na hindi ka tutulungan ng Panginoon. Kaya na si Abraham doon sa Genesis 12, di ba? Ano ba sabi? Leave your father and your di ba, your relatives, yung lahat, iwanan mo lahat at pumunta ka sa isang lugar na hindi mo alam. Yun po yun. At napakaganda talaga ng nauunawaan. Kaya masarap magbasa ng Bible, mga kapatid. Lumalakas ka Nagkakaroon ka ng confidence Kapag ka yung salita ng Diyos na yon, lalo na yung sitwasyon mo, akmang-akmado sa nabasa mo, talaga namang sige. Eto na may go signal ka na May go signal ka na kay Lord Oo, kaya nakakatuwa kasi yung sharing nga lang nung anak ko nung fellowship ng Illinois. Kasi meron po siyang posisyon na hindi niya tinatanggap. Kasi parang sa edad niya, sabing gano'n niya, na nag-50 na po golden na si Bing. Kumbaga sabing gano'n niya, Mami, sabi ko na, parang masarap na yung buhay ko na ganito, wala na akong responsibilidad, ganyan-ganyan. Pero yung posisyon na yon, talagang ilang beses siyang inulit-ulit hanggang to the point na ilang oras na lang para isara yung posisyon na yon. Tinawagan talaga siya ng boss niya at sabing gano'n niya, Bing, kung hindi ka namin kailangan, hindi kita talaga pipilitin na mag-apply dyan. Kasi doon sa kanila, kahit na hindi basta ina-appoint, kundi dapat i-apply mo rin. Kasi para malaman na talagang you are willing to accept the position. Alam niyo po ba, sabi gano'n niya, kasi may word siya na kung hindi ako kailangan, hindi ako papasok. Talagang tinanggap niya po yung position na yan kasi ang tanong niya lang doon sa boss niya, kailangan niyo ba ang services ko? Bing, hindi kita tatawagan kung hindi ko kailangan. So, true enough, na-promote po yung anak ko na hindi naman niya pero sabi niya, Mami, kasi it's not because of the position, I'm not after the position because sabi niya, dahil I can serve. Sabi niya, my purpose is to serve. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko, anak, parang pareho tayo. Hindi ko nakukunin sa inyo, pero parang sabi ko nga talaga, ikaw susunod-sunod ka lang sa nanay mo. Salamat sa Panginoon. Kaya sabi nga ganoon, huwag kang matakot kapag may pinagagawa sa iyo ang Panginoon. Pagka sinabi sa iyo na sabihin mo, huwag ka ring matakot kasi kinakailangan lang matuto ka lang na magsalita with love. Amen. Yan po lang ang diferensya ng mga preacher na hindi nauunawaan. Masabi mo man lahat ng katotohanan, makapagturo ka man lahat ng maganda, kung wala ka ng pag-ibig at hindi mo pinamumuhay, isa yun, napakatindi nun. Yan kasi, example ikaw muna sabi nga nun ni Lord, ginawa ko muna ito para ikaw mismo gawin mo. Diyan sa John 13, hindi ba? Kaya si Lord, ginagawa muna niya. He is the best, He is the first to do whatever He wants us to do. Kaya kapag kami pinagagawa sa'yo, ginawa muna ni Lord yan. Just
do it. Just do it. Amen. Kasi Nike. sabi nung ano yun, Ay, sorry. yung sa, kay ano, sa Nike. Oo, yun. Diba? Sa Nag-advertise Nike, din naman ganun kami. talaga. Oo. Makakashoot ng 40 yan. Every game, Aha. 40. Pero bibigyan mo ako ng 10%. Oo. Na Nangyari. assurance niya doon sa kanyang kwan. Yung kanyang yung assurance na doon sa anak niya kasi during that time na nakikipag-negotiate. Kung napanood niyo yung pelikula na yon, napakaganda. Yung mother, grabe ang paniwala niya doon sa anak niya. Na kaya ng anak niya ni Jordan, kaya niya na mag-shoot ng 40 in every game. Kaya naman, ng lakas ng loob niya na humingi ng kapalit doon sa ability ng kanyang anak. Kaya kapag ka ikaw ay pinangunahan ng takot, wala sa iyo hindi mo pa nararanasan ang tunay na pag-ibig ng Panginoon. Kaya itong ating pag-aaral nato mga kapatid, ang ina-achieve natin dito, huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus. Yan po ang ina-achieve. Kasi lahat ng pinagagawa sa'yo, lahat ng pupuntahan mo, nagawa na ng Panginoon yan. Kaya Okay, salamat ganda. He is the best teacher. When He tells us to love, pag sinabi sa yung umibig ka, it is because He loves us first. 1 John 4:19, we love because He Love us first. first loved us. Pag sinabi sa atin ng Panginoon, forgive because He forgave us first. Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Pag sinabi sa iyo, ikaw na mismo, Magpatawad ka. magpatawad ka dahil pinatawad ka ng Panginoon. Dahil Nauna siyang inibig ka ng nagpatawad Diyos, muna. may ibig ka rin sa iyong kapwa. Amen. Yan. Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Nauna talaga siya. Ayan. Amen. When He encourages us to be generous, Nauna siyang nagbigay. nauna siyang nagbigay. It is because He gave everything. Pati buhay niya, ibinigay niya. Kaya kapag ka sinabi niyang, anak, magbigay ka, huwag kang mag-hesitate. Pag si Lord mismo nagsabi sa'yo, huwag kang mag-alala, ibabalik niya sa'yo ng siksik, liglig at umaapaw. Minsan ang dami pagdating sa nakapag-forgive na ako, mga kapatid. Nakapagmahal na ako pagdating sa pagbibigay. Bakit nga ba itong acid test po talaga yan sa Kristiyano? Sabi nga na, magpapabaptize. Teka, tatanggalin ko muna yung wallet ko, mababasa. Sabi nga ni Brother Bart, Brad, kasama yung wallet na ibabdize. Nakakatuwa nga naman, ano. Bakit nga pagdating sa pera, kaya nga talaga sabi ko nga ganun, Lord, kaya pala sinabi mo, the love of money is the root of all evil. Kaya yung palang greediness is idolatry. Meron nga ako example Oo. dyan. Ang bigat talaga, yung pala yun. Meron ako example. Oo. Di ano na, offering na, nagbigay na lahat. O ano, pakipray mo nga itong ating offering. Mhm. Lord, salamat po. Ibalik ninyo ito sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi siya nagbigay. Yung nag-pray, Mismo, hindi nag-pray. nagbigay. Kasi ang sabi, ibalik mo sa kanila, kanila ng hindi sa siksik, amin. liglig Oo. at umaapaw. Isang babala rin sa worker. Oo, tayong mga manggagawa, kahit na ano pa ang prayer meeting, sabi niya, be an example. I-encourage mo lahat ng mga uma-attend ng prayer meeting na magbigay, ikaw mismo hindi nagbibigay. Ay nako, pagagalitan namin talaga mga worker. Isumbong nyo sa amin na mga worker na hindi nagbibigay, mga kapatid. Kasi
Example nga. Napaka-example. Kami po mismo ang dapat kaming magpakita ng example. Kahit magkano yan. Sabi mo, ito lang ang wala kang, ay di wala ka ring faith. Hindi mo alam na ikaw ay pauuwiin ng Panginoon. Nako, hindi, sabi nga ganon. Naalala ko yung isang wala na po sa atin ito. Yung isang manggagawa. Sabi niya, mga kapatid, na-late siya. Pasensya na po kayo kasi wala po kaming pamasahe, naghintay pa po kami. Imagine mo, sasabihin mo yon sa congregation o sa plaque na tinuturuan mo na ikaw ay blessed na blessed. The Lord is my shepherd. I have everything I need. Oh my God. Sino ang pinapahiya natin? Kaya tayo ring mga mga coordinator, tayo lahat na mga uma-attend, tayo mga nakakarinig ng salita ng Diyos, tingnan po natin yung mga sinasabi natin. Kami po mismo, ako madalas, sabi kong ganon, kasi nga po, ang diferensya po naming mga taga Nueva Ecija, malakas ang boses. Tingnan nyo na lang po ang nanay ko, kaya sabi ko nga doon sa kakilala ko, sabi niya, puso mo, sister. Malakas kasi boses ko. Sister, alalahanin mo ang nanay ko, si Sister Aning. Sabi ko, tignan mo, kapag ka malakas mo, malakas. Kaya nga ho, pinag-aaralan ko pa. Sabi ko gano'n, Lord, bigyan mo naman ako ng boses na malumanay, magkuhan. Kasi ang hirap po yun. Kaya tuwa po ako dito sa mga manggagawa ko, si Sister Sally, Sister Joy, mga magaganda pong magsalita yan, mga malumanay. Mga kwanyan. Pero yung boses ko kasi medyo mataas, hindi ba? Oo, soprano kasi. Paano paniniwalaan ako? Pero alam nyo, kaya ang maganda doon, palagi akong hinakausap ni Lord. Anak, gaganunin ako. Pag nagtuturo ako, pinamumuhay mo ba yan? Ginawa mo na ba yan? Alam. Kaya napakaganda po talaga nang nagtuturo. Alam niyo kung bakit? Ikaw mismo unang tinuturuan ng Panginoon. Yan. Kaya wag tayong matatakot na magturo dahil ang Panginoon naman napakabait, hindi kanya susumbatan. Pero ikukonvict tayo because the Holy Spirit, what does the Holy Spirit do? Convict, convince, And comfort. comfort, at malupit talaga yan. Bibigyan tayo Malupit talaga, malupit. Thank you, sobra. Lord. Kaya, so, kapag tayo ay sinabi niya magbigay, alalahanin natin ang John 3:16. For God, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, but whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Kaya, kapag Jesus is everything to God. to God the Father, and yet He gave us an example how a true generosity is exercised, giving us the best. Amen. The best, ha? Oo. Di ba, nagkaroon na tayo ng mga pagtuturo tungkol sa giving, sa offering, si Abel at saka si Cain. Imagine mo, dahil lang sa offering, nagkaroon ng patayan. Di ba? Kaya napakahalaga po na nauunawaan natin. Kaya sabi nga ganon, ba't itong 3 example na binigay sa amin ng Panginoon para ituro sa inyo, unang-una, to love. Di ba? Kaya ko nang magmahal. Kasi naranasan ko nang mahal si Lord. Kaya ko nang mag-forgive. Oo nga talaga. Pagdating sa, kaya ko nang magbigay ng ikapo, ay parang teka muna. Pagdating sa pagbibigay po talaga, dito tayo tinetest ng Panginoon. Pero, ang maganda dito, we as human being, created in the image and likeness of God, remember, we reflect who God is and has always been. Kaya kung gusto natin na malugod ang Panginoon sa atin, mag-obey tayo. Gawin natin siyang example at tayo po ay yung mga salita ng Diyos na ating ating naririnig, ating ipamumuhay. Thank you, Lord. John 13:15-17. O yung kaninang sinasabi natin. I have set you an example that you should do as I have done for you. You will be blessed if you do them. Yan, ang ganda. Pagpapalain ka. Matthew 20:25-28. You know the rulers of the Gentiles lord it over them,
and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life as a ransom of for many. Yan. Pagkadating po sa pagiging sa example o sa generosity, matutuwa po kayo kung paano pong magdili si Lord. Doon sa Matthew 20, sabi niya, what you do to the least of your brethren, you do it unto me. So, anuman po ang ginagawa o ang ating pananaw sa ating kapwa, kung anuman ang binigay mong example o ano man ang ginawa mo sa kanila, inapi mo ba o tinulungan mo, ano man ang ginawa mo, tandaan natin lahat yon ay ginagawa natin sa Panginoon. Kasi hindi na, sabi nga ganun, hindi naman ikaw nagluwal. Ano sabi mo kanina? Hindi naman ikaw ang umiri doon sa anak ko, pintas Oo. ka ng pintas. Oo, kaya at saka wag mong aapihin. Sa lahat po, pinakamabigat po pag tayo'y ng api. Pagka inapi mo ang isang tao, dinusta mo o kung man at hinusgahan mo siya, lalong-lalo na yung medyo mahihirap at napakabigat po ng parusa dyan. Kasi ang ginagawa mo yan sa Panginoon. Kaya dito po, sabi nga, we walk in confidence. Wala tayong fear knowing that our Savior has made a way and our Creator is leading the way. Siya po ang ating, sabi ko nga nung nakaraang linggo, siya po yung ating pension plan, kumbaga yung security guard, hindi ba? Pagdating ng senior years natin, siya pa rin, he took the responsibility to take care of us. Kaya napakaganda nung awitin natin sa Isaiah 46 verse 4. Kaya sabi nga nung, kahit na ano pang nangyayari, tandaan natin, ang Panginoon ay tapat. Kaya mga kapatid, bago namin i-wrap up yung ating napakagandang naging topic ngayong araw na ito, tayo po ay bumati sa lahat ng nagdiriwang ng kanyang karawan sa ngayong February 12. Dabatiin natin si Sister Mercedes Pega, Sister Jensel de las Alas, Sister Luisa Donadio, Sister Malen Dino, si Brother Ned Marasigan, si Brother June Carino, yan, mag-blow out si Brother June. Brother Bobby Di Guzman, sa Sister Doris, Brother Norman Quinto and Brother Alexander Quinto. Magkapatid siguro yan. Salamat sa Diyos. Enjoy your day. Brother Bong, batayin natin sila. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Yan. Enjoy your day, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Kaya sabi nga natin, sa ating pag-wrap up sa ating topic, sabi nga, we walk in confidence. Wala na tayong takot. Knowing that our Creator has made the way and our Creator is leading the way sa Hebrews 10:19 to 24. Now we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Nakakapasok na tayo sa kabanal-banalan. Hindi na tayo yung dating takot na akala mo ay palagi kang parurusahan. Ngayon, nakatitiyak ka na mahal tayo ng Diyos. We have not been left alone to wander unassisted. Sabing gano'n niya, because the Holy Spirit is with us. Sa Psalm 23, sabi niya, though I walk in the valley of the darkness valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff,
They comfort me. God's presence and example calm our fears. He goes first, so we are fearless. Maybe not completely fearless, but at least we have the confidence enough to attempt some petty, amazing things like Peter, hindi ba? Sabi ni Peter, nawala yung takot niya. Kaya lang, petty pa rin. Ganon din tayo, mga kapatid. Huwag tayong, hindi pa naman tayo perfect. Pero sabing gano'n niya, Lord, sabing gano'n niya, if it is you, tell me to come to you to the water. Maari rin tayong gumaya kay Peter. Lord, kung talagang utos mo na manggibang bansa ako, etong ganito, kung ano man yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, pwedeng-pwede, mawawala ang ating takot. And in conclusion, Pastor Fred, Matthew 14:25 to 32. God's presence is an example, calm our fears. He goes first, so we are fearless. Hebrews 12, verses 1 and 2. Therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set us before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne Amen. of God. Thank you, Lord. Kapag ang ating pananaw ay nakatuon sa Panginoon, mawawala po ang lahat ng ating pagkatakot. Kaya sasabi mo, move on, let's go, let's grow together in the service of our God. Move on, let's go, let's grow together in the service of our God. Closing prayer, Pastor. Yes, salamat po. At kami ngayon ay walang takot na harapin ang bukas sapagkat ikaw ay nauna sa amin. Kaya kami sumusunod lamang sa iyo. Manalangin po tayo. Dakila mapagpala naming Diyos. Salamat po sa iyong mga salita na nag-aanyaya sa amin lagi. Come, follow me. I am ahead of you. Thank you, Lord, for the guidance. Thank you, Lord, for your love, patience, and kindness. Salamat po, Panginoon, na ang iyong ilaw ay siyang gumagabay sa amin. Thank you, Lord, for your words. Thank you. Thank you. Thank you, O God. Amen. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. God, God bless. bless us all. God bless everybody. Thank you, Lord. Tayo po ay magtatapos muli sa isang repeat new song of the week entitled Perfecter of Faith, composed by Brother Darwin Datu. See you again, mga kapatid, next Thursday. God bless everybody. There was a man destined to save the world, dwelt with us sinners, bound to be our protector. He
prophecies were done about the perfecter of faith. He is our God, the one who leads us on from the miry pit. His grace shall save all men. He believes in Him. He reigns, He oversees, and rule over all the earth. He fulfilled what was written. The Son of Man, the Son of God, sent down from the highest to face all odds. The seed of hope embraces faith, where prophecies were done about the perfecter of the Son of Man, the Son of God, sent down from the highest to face all odds. The seed of hope embraces faith, prophecies were done about the perfecter of faith. About the perfecter of faith. Second Timothy